Sunod na linggo ay special Sundays. Bakit po? Kasi nga po, nung nakaraang Sunday, alam naman po natin, yun po ay tinatawag natin na Palm Sunday, na actually po, yun po, ang tawag ng Bible doon ay triumphal entry. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Mamaya babasahin natin yung mga verses. Tapos po, nung Sunday na yon, of course, andyan, dumaan ang Biyernes Santo, namatay si Lord. Tapos nga po, muli siyang nabuhay. At ito nga po yung inaalala ngayong mismong Sunday po na to. At ang tawag naman natin sa Sunday na to ngayon ay Resurrection Sunday. So mayroon pong triumphal entry, mayroon po tayong tinatawag na Palm Sunday, mayroon din po tayong tinatawag po na, ito nga ngayon, Resurrection Sunday. Ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin sila pareho kasi paano ba tayong nabubuhay, ano ba ang mas malakas ang tama sa'yo. No, kasi may tama ang Palm Sunday, pero may tama din po ang Resurrection Sunday. Nabubuhay ka ba ayon doon sa nangyari nung Palm Sunday o nabubuhay ka pa ngayon ayon sa nangyari ng Resurrection Sunday? So umpisahan po natin. Unahin po muna natin yung triumphal entry o yung Palm Sunday. Tingnan po ninyo ang Matthew 21:7 hanggang 10. Sabayan nyo nga po ako magbasa. Come on, pagilakasan. Dinala nila kay Jesus ang asno, donkey, at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Okay, yun. Can you imagine? Ina-imagine natin, paparating si Lord, dahil sikat na nga siya, pagpasok niya sa may Jerusalem, yung mga tao, inilatag nila yung kanilang mga balabal, ginawa nilang parang carpet. No? Tapos, yung iba naman, pumutol lang sanga ng kahoy at kanilang winawagayway. Ganun-ganun nila. Diba? Kasi nga, tuwan-tuwa sila sa pagdating ng Panginoon. Yung iba naman ay inilatag naman nila yung pinutol nilang kahoy sa may dadaanan din ni Lord. Ginawa rin nilang parang carpet. No? Special entry nga kasi. No? Tapos, ituloy natin, verse 9, nagsigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. So nagkatanungan kasi yung iba hindi pa siya kilala. Tapos sabi nila, sino kaya ito? Nagulo ang buong lungsod. Yan uli ang tinatawag na sa Bible, triumphal entry. Matagumpay na pagpasok. Ngayon nga ay tinatawag na Palm Sunday. Ngayon, para maintindihan natin, ba't natin, anong ibig sabihin nun, Pastor, na nabubuhay na parang resulta lang o tama lang ng Palm Sunday? Kasi ganito yan, no? Na ang Panginoong Jesus, although pinuri siya dyan, although winelcome siya dyan, although nirecognize siya dyan, pero sa mga disciple ng Panginoon, sa mga kasama niya noon sa oras na to, ano kaya ang effect nito sa kanila? Halimbawa, isipin mo, ikaw si Pedro at kasama mo si Lord habang pinupuri, habang nilalatagan nila ng carpet. No? Siyempre, ang sarap sa feeling nun. Tama? Tama ba? Siyempre, ang sarap sa feeling. Ang sarap sumunod kay Jesus. Pero ngayon, ano yung klaseng sarap na yon? At ano kaya ang naiisip nila na benefit noon ng pagsunod kay Lord? Well, kailangan nating maintindihan yung idea ng mga Israelita tungkol sa Messiah. Pakisabi ng malakas, Messiah. Ang kanilang paniniwala sa Messiah ay ito yung darating na mauupo sa trono ni David at magiging hari. So iniisip nila na kasalukuyan kasi niyan ang Israel ay sakop ng Roman Empire. So sila ay alipin sa sarili nilang bayan. So iniisip nila, ito na ang Messiah, ililigtas na tayo. Tapos mauupo na siya sa trono. At ngayon payayamanin niya, papayapain niya, pasisikatin niya, pagagandahin niya ang ating bayan. So ang iniisip nila sa Messiah, iniisip nila sa pagpasok ni Jesus, darating siya para maghari, literal na paghahari sa mundo. So ang iniisip nila, si Lord ay magdadala ng transformation saan? Sa kanilang lipunan, sa kanilang society. So ang iniisip marahil ng mga tagasunod ni Jesus, malamang iniisip nila rin yung kanilang personal gains, yung kanilang pakinabang. Iniisip nila ay, halimbawa kung ikaw si Pedro
O ikaw si Juan, no, kaya iniisip nila, siguro ako yun, kasi si Pedro mahilig managa, no? So iniisip niya siguro ako ang magiging ng army, taga-taga. So si Judas na sumusunod niyon, iniisip niya, akin ang BIR, akin ang BIR. Sabi ni Judas, no? Kasi nga iniisip nila na ano sila di ba? Mga close sila kay Jesus, mga magkakaroon sila ng posisyon. Now, yun yung isang bagay na gusto kong pansinin natin, mga kapatid. Sa totoo lang, pag tayo sumusunod sa Panginoon, talaga namang may blessing. Amen? Amen? No, pero kailangan maintindihan natin na hindi tayo sumusunod dahil lang sa blessings. Kumbaga, secondary na lang yan. Tertiary na lang yan. Hindi yan yung pangunahin na mga dahilan. At kay mayroon o wala na mga pagpapala ng Panginoon, tayo sumusunod pa rin sa Kanya. Kasi dapat alam natin kung ano talaga ang purpose natin. Right? Ang problema sa mga ito, kaya in other words, gusto kong tawagin din yung mga palaspas Christians na celebration Christians. Celebration Christians. They are in for good things and good times. No, yan sila. They are interested for good things and good times. Ano ang mga hilig nila? Good things and good times. At pwede kang maging Christian na gusto mo sa Panginoon ay good things and good times. Hello? Nangyayari ba yon? Of course. Kaya lang, ano ang problema? Ang problema dyan, nagbabago ang sitwasyon. At ang problema, naglalaho ang emosyon. Tama? So paano kung iba na yung pakiramdam? Paano kung wala na yung euphoria? Ano ba yung euphoria? Yung sobrang saya nila. May euphoria dyan, yung oras na nagkakagulo, pinagkakaguluhan si Jesus. Kaso hindi naman kasi laging ganon. Right? Ngayon, ang palaspas Christians, yun puro yung kanilang naiisip at hindi nila nakikita ang tunay na kahulugan ng pagsunod nila sa Panginoon. No? At pwedeng, of course, meron na silang idea, sina Pedro, pero sa mga oras na to, malabo pa sa kanila. No? So, ang mga hanap nila, these are the good days Christians. Good times. Yan. Good things. Ito yung mga sumusunod sa Panginoon at ang paborito nilang verse, John 10 verse 10. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng masaganang buhay. Wow. No? Ano pa? Ang mga gusto ng mga yan, yung Jeremiah 29:11. No, yung nasabi ng Panginoon, my plan is not to harm you, but to prosper you. No? Pag sumunod ako kay Lord, walang harm, puro prosperity. Na ganyan ang kanilang katwiran. By the way, mali ang gamit ng ganong verse kung ganon ang kanilang interpretasyon. Okay, pero maraming mga ganyan. Di ba? So, sunod kay Lord. Pero ang iniisip, yung mga bagay na mabubuti. At kapag medyo involved na yung hindi mabuti, ayawan na. Di ba? Wag na lang. Bakit? Kasi nga, limitado ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon at ang kanilang pagkakaalam ng dahilan ng pagsunod nila kay Lord. Alam nyo, hindi tayo pwedeng mabuhay ang mga hinahanap lang natin good things, right? Para sa Panginoon, tama? Kasi sa totoo lang, kahit gaano kaganda ang isang bagay, hindi naman talaga nagtatagal. May actually, pagdating sa mga bagay sa mundong ito, pagdating sa mga blessing, wala kang masasabi na talagang reliable na hindi mawawala sa'yo, right? Right? Come on, sino naniniwala doon? Sino naniniwala? Kahit anong mayroon ka, kung yun lang ang nakikita mong mga itinuturing mong blessing mo na dahilan mo ng pagsunod mo sa Panginoon, ako, kapatid, anytime, pwedeng mawala yung mga yan. Come on, naniniwala ba kayo doon? Halimbawa, tingnan nyo na lang sino nakakasubaybay ng nangyayari ngayon sa US? No? Sinong namamasyal doon? Mga at least once a day, ganyan. No? Kumakain ng burger, ganyan. Shake and shack. Shake shack pala. Di ba? Napapansin ninyo kung anong nangyayari, di ba? Dahil nga dyan sa tariff na tinatawag, ano ba yung taripa? Yun yung ipinapatong na presyo. Halimbawa, ang tariff na ipinapatong sa China ngayon ata ay 150 na yata, 150%. So bibili ka, halimbawa, ang kotse ng China, let's say worth 1 million, pero pag ibinenta sa US, ang magiging presyo doon ay 2.5 million. Bakit napatungan ng 150%? So ang mga Amerikano, hindi nabibili tuloy. Ganon yun. Anyway, kaya ko sinasabi ito. No? Kamakailan lang, mga December
ang usap-usapan na mga medyo may pera, nag-isip sila, ano bang magandang investment? No? Nag-iisip yung iba na, pag may dollars ka, maganda ang stable ang dollar, hindi bababa yan. No? Ngayon, sa takbo ng mga nangyayari, nagdidelikado. Diba? Yung mga bonds, yung mga stocks, ngayon makikita mo yung mga stocks sa US, naku, nagbababaan. Sige, ito na lang. Alam nyo ba yung nangyayari kay Elon Musk? Sino rito ang mayroong Tesla? May Tesla ba kayo dyan? Pairam naman, no? Di ba yung sa Tesla, di ba? Grabe, number 1 pagdating sa electric, sikat na sikat, no? Pero nito lang, may iba sinunog yung kanyang planta, yung iba pag nakikita ng Tesla, ginuguhitan, o kaya sinisira, binabandalize, no? Ang bira, sikat na sikat ngayon. Ngayon, yung iba nga, tinatanggal na lang yung kanilang emblem ng Tesla. Bakit? Kasi parang nakatakot na sila na mapag-initan sila. Di ba? Dati yung Tesla, sobrang yaman, pero sabi, grabe, yung ilang bilyon yung nawawala, no? Kay Elon Musk. Yung SpaceX, no? SpaceX, alam niyo yon? Mabira mga kausap ko yata, puro X lang ang alam. Puro kayo Twitter, no? Yung iba nga hindi nga X X talaga, as in X. XBF saka XGF, no? Yun. O di ba? Alam niyo yung SpaceX? Hello? Diba ano ba yun? Kumpanya yun ni Elon Musk. Ngayon, nagdidelikado din. Bakit? Mayroong nakakatapat sa kanya. Ang SpaceX kasi, nakakuha yan ng kontrata sa NASA para yung NASA ay siya na ang si Elon Musk ang mag-supply ng mga spaceship. No? Kasi yan, pinrivatize, kumuha ang NASA ng kontraktor at si Elon Musk nakuha niya yan. Pero ngayon, ayan, pati yan, nagdidelikado ang kanyang negosyo. Ang sinasabi ko, ba't ko binabanggit yung mga yan? Hindi para maalala mo ang ex mo, kundi para sabihin na mga big time to. Amerika, big time. Right? Trump, big time. Tesla, si Elon Musk, pinakamayaman tao sa buong mundo, big time. Pero wala talaga. Yung mga bagay na yan, kahit anong pinangawakan natin, hindi nananatili ang mga bagay sa mundo. Amen? Come on, maliwanag ba yun, mga kapatid? Kaya dapat maintindihan natin, hey, kung susunod ako sa Panginoon, dapat hindi lang yan sa mga material na bagay, pansamantalang mga bagay, hindi lang sa mga personal na kapakanan, dapat alam ko ang talagang pagsunod sa Panginoon. Amen? Amen? Tingnan nyo pag-usapan natin to. Tingnan nyo yung mga karakteristik ng mga Kristiyano, nung mga tagasunod ni Lord, after, pakisabi ng malakas, after ng Palm Sunday, ano ang nangyari sa kanila? No, of course, andyan na tayo, no? Si Judas, pagkatapos mag-Judas, no? Si Judas nga, tingnan nyo muna, tingnan mo yan, di ba, Palm Sunday, pinuri si Lord, kasama pa siya doon sa nag-march siya, tama? Tama? Pero pagdating ng Huwebes ng gabi, naghuhudas na siya. Right? Right? So anong effect, anong tama nung Palm Sunday sa kanya? Wala lang. Hello? Totoo, napuri si Lord. Totoo, pwedeng nakakapuri tayo, nakakasamba tayo. Pero kung celebration Christians lang tayo, nako, dali ring iwan talaga ng Panginoon. Diba? Pero sige, itsapuero mo na si Judas kasi peke naman yan. Pastor, fake news naman yan si Judas na yan eh. Pero tingnan nyo yung iba pa na mga disciple ni Lord. Okay, ito, Luke 22 verse 24. Bago natin basahin, gusto kong maintindihan nyo, nangyari ito, Huwebes ng gabi. Biyernes, namatay si Jesus. Ipinako siya sa krus. Huwebes, sila muna ay kumain. At sa Huwebes na yan, sila, kung babasahin nyo yung verse 23, 22, 21, pataas, makikita nyo, sila ay kumain at sila ay nagkumunyon. Okay? Nagkumunyon ha, pakinggan nyo mabuti ha, nagkumunyon ha. Tapos, dyan din yung panahon na hinugasan ni Lord ang kanilang mga paa. Hello? Ngayon, tingnan nyo, ano ang topic nila habang kumakain sila? Come on, ano ang topic nila? Pagkatapos kumain o habang kumakain, a dispute. Ano yung dispute? Nagtatalo, nag-aaway. Also arose among them as to which of them was to be regarded as the greatest. Tingnan nyo andyan si Lord, nagkukumunyon. Pero nagtatalo, sino sa kanila ang greatest? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, tingnan katabi mo.
Pag-usapan nyo nga kung sino ang mas pogi sa inyo o mas maganda sa inyo. No? Harapan ni Lord, pero pambira, pinoproblema nyo yan. Ano ang problema nila? Tingnan nyo even after Palm Sunday, they were self-promoting. Self-promoting. Niisip nila yung pagtataas ng kanilang sarili. Kung ano yung mapapala nila. Kung ano yung maganda para sa kanila. They were self-seeking. No? So sila ay self-promoting. Ito ang nangyari, Luke 22 verse 24, nangyari yan. Noong mismong gabi bago mamatay si Jesus. Pero ito pa, atras kayo ng konti, Luke 9 verse 46. Luke 9 verse 46. Pakibasa ng malakas. An argument arose among them as to which of them was the greatest. Oh, you see? Old problem? Nabago ba ng linggo ng palaspasyon? Nabago ba yun ng celebration? Come on. Hanggat di umaayos ang pagkakilala natin at pagsunod talaga natin sa Panginoon, walang mababago sa buhay natin. Tama, kahit simba ka ng simba. Right? Tingnan niyo puti, sabi niya, an argument arose among them as to which of them was the great. Ibig sabihin, old issue. Chapter 22, pinoproblema nila bago mamatay si Jesus, pero chapter 9 pa lang, dati na nilang problema. Actually, ito pa, isa, bago maglinggo ng palaspas. Ilang araw lang o basta halos kasunod ng linggo ng palaspas. Matthew 20 to 21, no? Then the mother of the sons of Zebedee, sino yon? James and John, came up to him with her sons. Lumuhod pa kay Jesus at mayroon siyang request, mother's request. Because mother knows best. Di ba? Ano raw? Sige, tingnan nyo, anong kanya request? Verse 21, and he said to her, what do you want? She said to him, Lord, pwede ba pag naghahari ka na, yung dalawa kong anak, mauupo isa sa kanan at isa sa kaliwa? Come on! Di ba? Pambira, ginamit pa talaga ang nanay. No, may endorser pa, ng labi pa, ng posisyon. Di ba? Tingnan nyo self-promoting. Right? Even before Palm Sunday. After Palm Sunday, ganun pa rin sila. Baka nga mas tumindi pa pag nanasa nila. Kasi sikat na si Jesus. Mukhang aangat na si Lord. Sasabay na tayo. No? Ganun po ang kanilang iniisip. They were self-promoting Christians. Masama bang ma-promote? Masama bang magangad tayo na may mabagong maganda sa buhay natin? Of course, hindi. Hindi. Tama? Tama? Pero hindi dapat yon ang dahilan natin sa pagsunod natin sa Panginoon. At hindi rin yun dapat ang makapigil sa pagsunod mo sa Panginoon. Ibig kong sabihin na hindi makapigil yung kapag susunod ka kay Lord, kaya lang pag sinunod ko si Lord, baka magpaektohan ang karir ko. Kaya lang pag sumunod ako kay Lord, baka ganito. Yung iniisip mo, parang makakasama pa sa'yo, no? Tapos mapipigilan ka, yun ang sumasama. Okay? They were self-preserving. And they were also, they were self-promoting and they were self-preserving. Bakit self-preserving? Okay, tingnan nyo to Mark 14:43 to 52. Marcos 14. Pakibasa na malakas. Come on. Sabi malakas May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila isinugo ng mga punong pari, mga nagbagturong kautusan at mga pinuno ng bayan. Ito ang madaling araw ng Biyernes, no, bago ipako si Lord. Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang hudyat. Kung sino ang hahalikan ko, siya yon. Dakpin niyo siya at bantayang mabuti. Diyan na uso ang Judas kiss. No? Halik ni Judas. No? Tapos pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. Ayan nga si Peter, no? Kung sa ibang verse niyo babasahin, no? At natagpas ang tenga niyon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? By the way, baka concern kayo doon sa nawalan ng tenga, no? Alam niyo, concerned din si Lord, no? Nung matagpas yon sa Book of John, kinuha ni Lord yung tenga, no? At idinikit uli, no? Oo,
Ginamitan lang ng super glue. Inayos din siya ni Lord. No? Ang bait ni Lord, right? Pambira, dadakipin na siya. Ibinalik pa niya yung tenga ko. Ako, tatanggalin ko pa yung isang tenga eh. No? Tapos, ano sabi ni Lord? Araw-araw nagtuturo ako, di niyo ako dinakip. Bakit ngayon? Sikreto niyo akong dinadakip. Tapos sabi niya, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan. Verse 50, tumakas. Anong nangyari sa mga alagad? Tumakas ang mga alagad at iniwan siya. Okay, ito ang matindi dyan. Kanina lang, madaling araw yan, di ba? Di ba ng Biyernes? Kanina lang, ng hapunan, ng Huwebes, alam nyo, ang pangako nila lahat kay Lord, sabi kasi ni Lord, mamamatay ako, sabi niya, mabubuhay ako sa ikatlong araw. Alam nyo, sabi ng mga kasalo niya, Lord, hindi pwede yan. No? Hindi ka namin iiwan. Kasi sabi ni Lord, kapag ako ay dinakip, iiwan niyo akong lahat. Hindi Lord, hindi ka namin iiwan. Sabi nila, talagang todo yung kanilang pagsumpa sa Panginoon. Si Pedro, alam nyo, sabi ni Pedro, Lord, iiwan ka ng lahat, pero ako hindi kita iiwan. Anong nangyari po? Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit. Alam niyo kung sino yan? Si Marcos. Kasi sila po, lalo na nung unang panahon, actually lately lang, na ngayon nag-iba na, no? Ang author, usually hindi ginagamit yung personal pronoun. Kaya kundi they refer to themselves as third person. So, hindi niya sinabing siya, no? Pero siya yan, si Marcos. Si Marcos, sumunod daw, nakabalabal lang. No? Sinunggaban siya, anong ginawa niya? Dahil sa takot, tumakbo siya, naiwan niya kanyang balabal at tumakas siya na nakahubad. No? So, ibig sabihin, ano nangyari dito? No? Ay, nakakahiya yung mga alagad. Right? Iniwan nila si Lord. O, kumusta naman si si Pedro? Si Pedro, nakasasabi lang na, Lord, iiwan ka ng lahat. Pero hindi ako, never. Sabi niya, no? Anong ginawa ni Pedro? Okay, si Pedro, tingnan nyo verse 66, chapter 14 pa rin. Samantala, si Pedro man, siguro tumakas, tapos yung bandang huli, sumunod din. Di ba sumunod? So kaya lang medyo sumunod from a distance, yung safe distance. Sumunod siya, gusto niya malaman siguro kung ano nangyayari, saka siguro naalala niyo yung promise niya. No? Sabi ko, hindi ko iiwan si Jesus So, balik ako, pero balik ng patago. No? Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba lang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Teka muna, alalahanin muna natin, ano ang sabi ni Jesus kay Pedro? Nung sabi ni Pedro, Lord, hindi kita iiwan kahit iwan ka nila. No? Ano ang sabi ni Jesus? Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, ipagkakaila mo ako ng 3 beses. At dahil dyan, kaya ngayon sa langit ay mayroong manok ni San Pedro. No? Na kapag ikaw may iniwang ka, titilaok ang manok pagdating mo doon. No? Okay, ano raw? Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret. Ano ang kanya sagot? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta. Medyo lumayo ng konti. Delikado ako rito. No? Punta siya sa may labasan. No? Paglabas niya, tumilaok ang manok. Okay? Unang tilaok. Tama? Nakita na naman siya ng babaeng katulong. Ang kulit itong katulong na to. No? Nakita na naman siya. Ang tao. Tapos sinabi sa mga naroon, ang taong ito'y isa sa kanila. Ano sabi? At muling nagkaila si Pedro. 2 na, no? Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga takatayo ron, talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Nahalata raw sa ibang verse, mababasa nyo. Ang dahilan, narinig namin sa punto ng pagsasalita mo, no? Na ikaw ay taga Galilea. Sabi nila, no? Ano ang sagot ni Pedro? Come on, ano ang sagot niya? Parusahan nawa ako ng Diyos. Kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala yan. Grabe, ginamit pa talaga pangalan ni Lord, no? Ayun, pag nagsisinungaling kayo, mga kapatid, wag na wag gagamit ng mga ganyang mga pananalita, ha? No? Parusahan ako ng Diyos, no? Hindi ko kilala ang taong iyan, no? Pinanindigan niya talaga, no? Ano nangyari? Siya namang pagtilaok ng manok, di ba? Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus.
bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mo akong ikakaila. Nalumos siya at nanangis. You see, they were self-preserving. Ang iniisip nila yung kanilang ikabubuti. Ayaw nilang magsakripisyo. Ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang may mangyari sa kanila. Kahit na naniniwala sila sa Panginoon. O di ba minsan, maraming mga Kristiyano na ganyan din tayo. Right? Minsan, sumusunod tayo sa Panginoon, naniniwala tayo sa Kanya, sumasamba nga tayo sa Kanya eh. Pero wag lang na may involved na sacrifice. Wag lang may involved na self-denial. Wag lang may involved na medyo mayroong kinakailangang i-give up, no? At medyo kailangan masasaktan. Wag ganon, no? Well, pag ganon po tayo, ang tawag ko po diyan ay palaspas Christians, no? Mga mga dahon-dahon lang, no? So, yung ating pagkakilala sa Panginoon ay mababaw. At minsan, alam nyo, pag ganyan po tayo, sa totoo lang, hindi natin maintindihan yung mga mayroong totoong malalim na commitment sa Diyos. Kala natin, pag naglilingkod sa Panginoon, nagpapasikat lang yan, di ba? Ang bilis natin mag-isip ng masama kasi nga hindi naiintindihan ang kanilang puso. Ay, mga yan, hindi ako naniniwalang ginagawa nila yan, out of service lang. May personal na may personal interest yan. Yung mga pastor na yan, nagnenegosyo lang yung mga yan, papayaman lang. Ang bilis natin mag-isip ng mga bagay na hindi maganda kasi nga, hindi tayo ganon, kaya hindi natin maintindihan yung iba na ganon. Hindi natin alam yung feeling ng isang taong totoong nagmamahal sa Diyos. Kaya ikaw, hindi mo maintindihan at madali tayong mag-isip ng hindi maganda. Tama? Naranasan ko yan matagal na. Remember, last time pinakita ko yung picture na kinunan ko na Niagara Falls. Di ba, binata pa ako noon So medyo pa ako, siyempre, first time kong mapunta ng Canada, excited pa ako noon. Tapos, doon sa inatinan ko kasi na conference, mission conference. So andun may mga speaker galing sa iba-ibang mga bansa. Yung isang speaker yata noon galing ng Burma, yung sa Myanmar ngayon, di ba hanggang ngayon magulo sa Myanmar. Sila yung nakulong, maganyan, kung ano-anong mga naranasan na paghihirap para sa Panginoon. Habang nakikinig akong ganyan, of course, impress ako sa pinagdaanan niya para sa Panginoon. Pero nung mamaya, sabihin nung isang speaker na, I'm crazy for Jesus, I'm not crazy for Canada. No? Kasi siya imagine, nagaling sa hirap na hirap na bansa, tapos apunta sa Canada. Sabi niya, I'm not crazy for Canada, I'm crazy for Jesus. So, isip-isip ko, ba nakikinig ko, sobra naman to. Pasalamat nga siya, nakarating siya rito, hirap-hirap ng bansa niya. Ganun ako mag-isip. Bakit di ko naintindihan ang damdamin ng totoong may passion kay Jesus? Hello mga kapatid, no? Pero iba po talaga pag naintindihan natin. At punta tayo doon sa pangalawa, yung nga po, yung Kristiyanong puspos. Pag-isabi ng malakas, puspos. Yung Kristiyanong palaspas, celebration Christians. Yung Kristiyanong puspos ay resurrection Christians. They lead their lives in the light of the gospel. They serve in the light of the resurrection. No? They lead their lives in the light of resurrection. Ayon sa katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. At nakikita nila na hindi lang ito tungkol dito sa buhay sa mundo. Hindi ito tungkol sa personal gains. Hindi lang ito tungkol sa lipunan. No? Ito ay tungkol sa kabilang buhay. Tungkol sa pangwalang hanggan. Tingnan nyo kung ano ang nangyari muna dyan. Luke 24 verse 1 to 7. Luke 24 verse 1 to 7. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Okay? Ano nangyari muna? Si Lord namatay ng Biyernes, pinako siya sa krus. Tapos Sabado, nasa libingan, walang dumadalaw. Bakit? Kasi nga Sabado. No? At bawal may kung anong gawin, bawal magtrabaho sa mga Hudyo, right? So, ipinagpalipas nila yung buong Sabado, walang dumalaw sa puntod. Dumalaw lang sila unang araw ng linggo, Sunday, first day of the week. Okay? So, maaring iniisip ninyo, Pastor, bakit? Di ba sabi, dapat Sabado, ang ikapitong linggo, ang ikapitong araw? Yes, pero hindi nga natin ginagaya ang mga Israelita, ang ginagaya natin ang mga Kristiyano nung unang panahon pa. Na mula noon, ang mga Kristiyano nagtitipon pag araw ng linggo. Doon sila nagtitipon. Bakit?
bilang pag-alala na si Jesus ay nabuhay muli araw ng linggo. Okay? Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabagong inihanda nila. Doon kasi kahit patay na, kahit nakalibing na, pwede pang dalawin, no? At pumasok sa doon sa kanya, di ba minsan kasi parang ano yan eh, di ba parang cave, no? Huwag niyong gawin yan dito sa Pilipinas, ha? Yung patay na, papasok ka pa sa nicho, no? At papabanguhan mo pa, no? Tapos, ngunit, nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Next verse. Samantalang tataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dalawang anghel. Verse 6. Dahil sa matinding takot sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya ay muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo. Noong nasa Galilea pa siya, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Wow, imagine that, mga kapatid. Nung sobrang bigat ng kanilang nararamdaman nung araw ng Biyernes, tapos malungkot na malungkot pa sila siyempre ng Sabado, tapos pagdating ng Linggo, nung dadalaw sila sa libingan, walang laman ang libingan at ang nalaman nila, si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Come on, palakpakan naman natin si Lord Jan. No? So siya ay muling nabuhay. At kung siya ay muling nabuhay, alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, kaya na niyang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat. Bibigay na niya ang buhay. Kaya binayaran na niya ang ating kasalanan at lubos na ang kabayaran ng ating kasalanan. Kasi kung namatay lang siya, hindi siya nabuhay muli, kulang ang kanyang ginawa. Kung namatay lang siya, hindi siya muling nabuhay, well, para hindi rin tayo mabubuhay muli at hindi rin tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ginawa ito ng Panginoon. Ngayon, noon na nga, no, muling nabuhay si Jesus, ngayon ano ang epekto sa mga alagad ng Panginoon? Ano ang epekto? Tingnan nyo ito sa Hebrews 11:35-37. Hebrews 11. Pag-ibasa ng malakas. Women receive back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment, and they were stoned. Pinagbabato, hinati ang kanilang katawan. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, and mistreated. Ito raw pinagdaanan ng mga Kristiyano nung unang panahon. Bakit? Kasi po sila ay puspos ng pananampalataya. Ang Hebrews 11 is about faith. These are the people of faith. Ang faith ba, puro pampasarap ng buhay? Hindi. Ang ibig sabihin ng faith, kahit anong mangyari sa'yo, tatagal ka, magpapatuloy ka, hindi mawawala kasi kilala mo ang Panginoon na pinaglilingkuran mo na hindi lang yan tungkol sa buhay sa lupa, kundi tungkol sa buhay sa kapagpawalang hanggan. Grabe ang kanilang mga pinagdaanan. Actually, yung mga apostol, tingnan nyo, ayon sa oral tradition, tingnan nyo yung pagkakamatay ng mga apostol mismo. Ito yung mga tumakas, ito yung mga tumakbo, ito yung mga nagkaila, ito yung mga takot na takot. Dati, tingnan nyo raw, ano nangyari sa kanila? Of course, si Judas, kasama pa rito na unang namatay, no? Nagbigti, no? Pero, yung 11, ano nangyari sa kanila? Si Peter, ipinako ng pabaligtad. Si Matthew, pinugutan ng ulo, or sabi diyan, kasi iba po, minsan, may variation ng konti yung history o kaya sinaksak. Si Andrew crucified on an X-shaped cross. By the way, ang pagkakapako sa krus ng unang panahon ay karaniwan na uri ng torturous na pagpatay. So depende sa trip ng mga sundalong Romano o kahit ng mga Persians nung una pa kung paano kanilang ipapako. So pwede ka nalang ipako ng patiwarik kagaya ng ginawa kay Pedro, kaya naka-X yung cross mo. Pwede ring cross na letter T, pwede ring cross na small t, no? So iba-iba. So iba-iba yung uri ng pagpako sa krus noong unang panahon. So siya pinako X-shape
si Tomas ay sinibat, si James pinugutan ng ulo, si James ay isa pa kapatid ng Panginoong Jesus, yung club to death. Ano yung club? Yung pinagpapalukan ng para, let's say yung baseball bat, no? Yun ang pinampatay sa kanya. Tapos si John ang namatay of old age, although exile, napunta siya sa island kung saan niya nasulat ang Revelation. Si Simon, anong ginawa kay Simon? Nilagari, no? Sewn in half, no? Tapos ano pa? Si Philip, pinako din. Si Jude, sabi, ay beheaded, either pinugutan ng ulo o kaya club to death, pinagpapalo. Si Bartolome, binalatan ng buhay. At pinugutan ng ulo. Diba? Imagine, ano nangyari, no? Ito yung mga kamakailan lang, ay mga takot na takot, nung aarestuhin si Lord, iniwan si Lord. Pero bakit? Kasi nga, yung kanilang pagkakakilala sa Panginoon, hindi pa ganun katindi ang kanilang commitment. Pero anong naging epekto ng resurrection sa buhay nila? Nung makita nila na ang Panginoong ito na namatay sa kanila, handang mamatay para sa kanila, at ang Panginoong ito na muling nabuhay, na siya pala talaga ang dapat kinikilala, siya talaga ang Panginoon. Noon pong makita nila lahat ng yon, naging mas malalim at naging mas matindi ang kanilang commitment. At kahit anong mangyari, kaya na nilang harapin. Kahit pahirapan sila, hindi lang basta mamatay, kaya na nilang pagdaanan. Bakit? Kasi nga, ginaalam na nila kung sino ang kanilang Panginoon. Amen? Dapat ganon ang effect sa mga totoong mga mananampalataya. Napupuspos tayo ng pananampalataya. Amen? Filled of faith. You are full of faith. Ikaw ay talaga nagtitiwala sa Panginoon. Kinikilala mo siyang Panginoon mo, tagapagligtas mo. Kinikilala mo na may buhay na walang hanggan sa Kanya. Pinagtitiwalaan mo siya, no? At dahil sa matindi ang iyong pananampalataya, siya ang number 1 sa buhay mo. At kaya mong magsakripisyo, kaya mong i-deny ang sarili mo para sa Kanya. Amen? Tingnan niyo si Pablo. Si Pablo naman, Filipos 3. Tingnan niyo, Philippians 3:7-11. Pakibasa nga ng malakas. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Come on, ano raw? Sabi niya, lahat ng bagay, wala na yan sa akin. Walang kwenta yan. Wala yan. Kumpara sa pagkakakilala sa Panginoon. Ano ang mas mahalaga sa buhay mo? Ano ang pinakahalagahan mo? Doon makikita kung ikaw ay resurrection Christian. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay na itinuturing ko, mga karangalan ko, anumang mga pinagmamalaki ko, anumang mga bagay na mayroon ako, lahat ng yan walang kwenta, lahat ng yan walang halaga para sa akin. Kapalit ng pagkakakilala kay Kristo. Wala nang mas mahalaga pa kaysa buhay ko, kundi si Jesus. Amen ba? Amen? Sino makapagsasabi, mas mahalaga si Lord? Come on, kaysa sa pera. Come on, mas mahalaga si Lord. Come on, kaysa sa pangarap. Mas mahalaga si Lord kaysa sa jowa. Amen? No? Mas mahalaga si Lord kaysa sa sariling buhay. Kaysa sa karangalan. Amen? Kaysa anong sabihin ng tao. Sabi niya, hindi, mas mahalaga na ngayon si Lord sa akin. Siya na namatay at muling nabuhay. Tapos sabi niya, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ano raw? No? Sabi niya, yung kahit na gaano kaganda, gustong-gusto ng mga tao yung isang bagay, kung ang kapalit naman nito si Jesus, wag na lang, basura lang yan. Come on, minsan yung ibang mga Christian dyan daw, Christian ko no, pero baligtad eh. Di ba? Minsan ang itinatapon yung kay Lord, tapos pinipili yung iba. Di ba? Hindi, dapat maintindihan natin kung ano ang basura at kung ano ang hindi. Right? So sabi niya, hindi, walang kabuluhan yan. Sige, tuloy natin sa mga susunod na verses. At lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging kamatuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap,
at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Wow! Bakit ganon si Pablo? Kasi ang lalim na ng kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Kasi pinaniniwalaan niya si Jesus at lahat ng sinabit, lahat ng pangako ni Jesus, pinapaniwalaan niya. No? Alam niyo ba kung paano namatay naman si Pablo? Kasi si Pablo hindi naman kasama sa original 12, di ba? Alam niyo siya naman namatay, pinugutan din siya ng ulo. No? So, bakit? No? Kasi nga lahat kaya nilang gawin. Bakit? Nabuhay kasi sila para sa Panginoon. Puspos ng pananampalataya. Pangalawa, last, puspos ng Espiritu. Ang totoo, ang Resurrection Christian, puspos ng Espiritu. 1, tingnan nyo sa John chapter 20, 1:20. Pakibasa, come on, kinagabihan ding iyon, na unang araw ng linggo, ano ulit yan? Sunday, no? Habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaruroon ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. No, bakit? Si Tomas, remember si Tomas? Ano sabi ni Tomas? Kung makikita ko yung sugat sa kanyang tagiliran at mapapasok ko yung aking daliri sa butas sa kanyang palad, maniniwala akong nabuhay siyang muli. Kaya nagpakita si Lord, ayan na Tomas, ayan. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Verse 21, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi. Anong ginawa ni Lord? Sabi niya, tapos, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. No? Anong ibig sabihin nun? Pinoprophesy niya, sinasabi niya na pag alis ko, bababa naman sa inyo ang banal na Espiritu. Okay? Para saan? Para saan? Acts 1 verse 8, ito medyo mas kabisado ng iba. Acts 1 verse 8, you will receive power. Pakisabi ng malakas, power. When the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, puspos ng Espiritu. Kaya nga, itong sina Pedro, itong sina Juan, sina Pablo, pinagdaanan nila yung mga bibigat na mga bagay dahil sa kanilang pagiging mga witnesses ng Panginoon. Nung mapuspos sila ng Espiritu, wala na silang ibang pangunahing hinangad kundi maipangaral si Jesus. Nung mapuspos sila ng Espiritu, makita mula nung muling mabuhay ang Panginoong Jesus, talagang pinanindigan nila sila ay mga saksi ng Panginoon. Pakisabi nga ng malakas, witnesses. Actually, yun ang kabilin-bilinam ng Panginoon. You will be my witnesses. Nung muli siyang nabuhay, ano ang kanyang kabilin-bilinan? Mag-witness kayo tungkol dito. Sabi po niya, no? Tingnan nyo, Luke 24, last verses natin. Luke 24, 45 to 48. Tawagin ko na worship team. Tingnan nyo, Luke 24, verse 45 to 48. Anong sabi? Then he opened their minds to understand the scriptures. Pakibasa ng malakas, verse 46, and said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins shall be proclaimed in His name to all nations beginning from Jerusalem. Tapos, you are witnesses of these things. Anong gusto ni Lord? That people will repent. Amen? For the forgiveness of their sins. How will they repent? When we witness. Pakisabi ng malakas, witness. Mga kapatid, ang salitang witness sa wikang Griego ay marturos. No? Marturos. Pag sinabing marturos, nung in English yan, martir. Martir. Anong ibig sabihin? Ang talaga palang ibig sabihin ng martir, witness. Hindi yan yung martir. Ano bang gamit natin ngayon sa martir? Yung sinaktan ka na't lahat. Pinagpalit ka na sa iba. Loves mo pa rin. Yan ang mga martir, no? Hindi. Ang totoong martir, ayon sa Bible, yung witness ni Lord. Dati, witness lang, as in, wala namang kailangan masamang mangyari, hindi naman kailangan mamatay, basta nag-witness ka, ang tawag sa'yo, marturos, martir. Maliwanag? Pero, habang tumatagal nga kasi, yung mga nagwi-witness para kay Jesus, ayan, kung ano-anong dinanas nila, pinatay, pinugutan ng ulo, pinako sa krus. Kaya bandang uli yung salitang martir, yung mga nakaranas na ng hirap para sa Panginoon. Bakit? Kasi they were willing to sacrifice.
and deny themselves. Maliwanag mga kapatid, ang calling natin, maging mga witness. Tayo lahat nakinabang sa resurrection ni Jesus. Di ba? Si Jesus namatay, muling nabuhay. Dahil dyan, nararanasan natin si Jesus sa buhay natin. Dahil dyan, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Maging witness. Ang resurrection Christian, naiintindihan mo na si Jesus na pinaglilingkuran mo, totoong buhay, hindi mo siya ikakahiya. Kasi buhay siya. At mabubuhay ka rin magpakailanman kasama niya. So gusto ng Lord maging mga witnesses tayo. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga tao sa paligid natin, gusto ng Panginoon, madala natin sila sa Kanya. Ang totoong puspos, kung totoong ang banal na Espiritu nasa atin at nagpapasakop tayo, sumusunod tayo sa banal na Espiritu, ang isa palang matinding bunga niyan, nagdadala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Yung po pala talaga yan. Ang puspos, nakakapagdala ng kaluluwa kay Lord. Nagsishare ka ng gospel, nag-i-invite ka sa cell group, sa church. No? Bakit? Kasi gusto mong maging witness. Yun po pala yun, mga kapatid. Tayo na po tayong lahat. Sige po, tayo po tayong lahat. So dalawa po yung klase ng buhay. Are you a celebration Christians? For good things? For good times? Walang masama sa good things and good times uli. Pero kung dahil dyan ay hindi na tayo nagsasacrifice, hindi na tayo nagsaserve gaano. Wala nang self-denial. Parang gagawin mo lang ang isang bagay kung madali, kung convenient. Pero kung tatamaan na yung convenience mo, yung comfort mo, parang wag na lang. No? Palm Sunday yan, bunga, parang pagkilala lang natin kay Lord. Mataas nga pagtingin natin kay Lord, parang pagtingin lang na pang Palm Sunday lang. Diba, sumusunod ka sa Panginoon, pero naisip mo rin yung kaya ka lumalapit sa Kanya kasi para pagpalain ka, para may magandang mangyari sa iyo sa buhay mong ito. Walang masama doon kapatid, pero kung hanggang dyan ka lang, tawag dyan, Palm Sunday Christians. Resurrection Christians, ito yung mga tao na kilala nila si Jesus na totoong Diyos, totoong Panginoon, at siya ay nabuhay muli at nabubuhay magpakailanman. At sila ay mabubuhay din muli kasama niya. At dahil dyan, ay committed sila sa pagsunod sa Kanya. At hindi nila ikakatakot o ikakaila o ikakahiya ang Panginoong Jesus. Amen? Mga kapatid, kasi kilala natin kung sino siya. Alam nyo, ako, clear po sa akin by God's grace, of course, sa Panginoon ng papuri. Clear na clear talaga sa isip ko at sa puso ko na ang buhay ko hindi hanggang dito. Na ang buhay ko mayroong walang hanggan. Na balang araw, hindi dahil sa pastor ako, kundi dahil sa Christian ako, dahil kinilala ko si Jesus. Sigurado talaga ako. Balang araw titira ako sa piling ng Panginoon. Uli, hindi dahil sa pastor ako kundi dahil sa tinanggap ko si Jesus nung 16 years old ako. Mula nung 16 ako hanggang ngayon, sumusunod ako, naglilingkod ako sa Panginoon. At dahil sa paniniwala ko sa pangwalang hanggan, ingat na ingat ako sa buhay ko kasi iniisip ko yung mukhang ihaharap ko sa Panginoon balang araw. Kasi gusto ko pagharap ko kay Lord, gantimpala ang tatanggapin ko. No? Kaya, di ba, from time to time, sinisir ko sa inyo, Lord, ingatan mo ako, ilayo mo ako sa kasalanan. Yung apat, yung lagi kong sinisir sa inyo, Panginoon, ilayo mo ako sa kasalanan, sa pride, sa pera, sa immorality, sa error. Pinagpipre ko, wag akong maniwala, wag akong madaya ng maling turo at magturo ng maling turo. Ngayon, dinagdagan ko na. Actually, ginawa ko ng 5. Lord, keep me from foolishness. Ano yung foolishness? Yung nadala ka lang ng damdamin, nadala ka ng emosyon, nakapagsalita, nakagawa ka, nakapagdesisyon ka ng mali. Lalo na ngayon, panahon ng road rage. Di ba may mga road rage, nag-aaway sa kalsada. Yung magkamali ka lang, naging foolish ka lang sa pagdadrive o reaction mo. Foolishness yon at pwedeng ikasira mo na. Right? Ikawasak na ng pagkatao mo. Maraming klase ng foolishness.
pagpasok sa kung anong relasyon, paggawa ng kung anong mga bagay, no? Foolishness. Sabi ko, Lord, ilayo mo ako to sa mga to. Gusto kong mabuhay talaga, na buong buhay ko hanggang kunin ako ng Panginoon. Maayos ako. Kasi naniniwala ako, mayroong buhay na walang hanggan. At sigurado ako doon. No? Pangalawa, sa paglilingkod din, sabi ko kay Lord, ayusin mo ako, tulungan mo ako. Kung ano man yung mga pagkukulang ko, tulungan mo akong mapunan ko. Kung ano yung mga kamalian ko, tulungan mo akong maiayos ko. Bakit? Kasi buong puso nga ako naniniwala, haharap talaga ako kay Lord. Actually, pati tayo, lahat tayo haharap sa Panginoon. At balang araw, sana pagharap natin kay Lord, sabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Amen? Amen? Kaya nating mabuhay ng buhay na ayon sa gusto ni Jesus. Kasi si Jesus mismo ay nabubuhay ngayon, noon, at magpakailan.